Oh, pwede Yeah. magtanong, pwede magtanong. Ngunit Sure, for sure, sa bawat oras na yun. Sige, Pwede sige. magtanong doon sa payag na ilipin kanina. At tungkol saan yun, kaibigan? Ah, sabi mo, doon sa mga binuhay na mga maliligtas, yung katawan nila ay naging espiritu na, di ba? Wala akong sinabing ganun. Wala kaming sinabi ganyan. Yung sa unang pagkabuhay na mag-uli, Ah, di ba sa unang pagkabuhay na mag-uli, mm, yung katawang ipaghahari sa loob ng 1,000 taon, ah, hindi pa espiritu yon. ano po yun? Katawang maluwalhati. Paanong katawang may laman, may laman din po? Tao pa rin po ba? Kagaya nung nakita kay Kristo, di ba? Si Kristo, kausap si Tomas, di ba? Apo. Pinakita niya yung kamay, yung paa. Mm, Ako rin niya. mm. O, edi meron pang katawan yun. So sa makatawid, yung mga taong namatay kay Kristo na maliligtas, nung binuhay sila, tao pa rin sila. Katawan yun na maluwalhati. Pag sinabi mo kasi tao sila, kulang. Oo, Kasi katawan ang ng tao, maluwalhati. halimbawa ikaw, ako, Mm-mm. ngayon, tao ako. Ah, Hindi ito. Yung sinasabi natin, yung kanilang katawan maluwalhati. Hindi na Katawang natatakas sa kanilang makapagpapasuko. kamatayan. No? So, hindi- Katawang so, hindi- makapagpapasuko. so hindi po sila tao, hindi na sila tao. May laman at buto pa sila, kapatid eh. Considered pa rin tao yon, pero hindi sila espiritu kasi maluwalhati yung kanilang katawan. Gets mo? Israel. Kumbaga hindi ka Yung maluwalhati or yung glorious body. Yung kasi mga ngaral sa 1,000 taon na paghahari. Nai-record na ba, Ponce? Hindi, stop ata Nawala yung kanina ano, kasi. nawala yung ano, Nagpipid ba kasi? yung background. Nag-feedback. Sana pag magre-record ka, yung hindi masyadong halata. Dinig na ako. Hello, dinig Sige, na. Oo. sige, irinig ka na. Oo. Hindi, ano natin tanong, ibayin natin. Nung si Kristo ba nasa langit, ano ba yung naging katawan niya? Bumalik ba sa pagiging espiritu o tao pa rin? Liwanagin ko muna, kaibigan, ang tinutukoy mo ba yung langit na kinalalagyan ng Diyos Oo, Ama? ngayong nasa langit na po ngayon si Kristo, ngayon. Mm. Ano na po ba yung katawan niya ngayon na nasa langit na? Bumalik na ba sa pagiging espiritu o nananatiling tao pa rin? Spirit being na yun. Bumalik siya dun sa kanyang original state. Okay. Ito, next question ko, Kuya Elipina. Paglilinaw lang naman to. Nung tinawag ba sa pagiging apostol si Pablo, si Kristo ba nasa langit na? O nandito pa sa lupa? Nung tinawag siya, Sa pagiging nagpakita siya sa Damasco, kapatid. Hindi, ang tanong ko po, nasa langit na ba si Kristo noon? Bumalik na ba siya sa langit noon? Hindi, nagpakita nga siya sa Damasco eh. Di nakita ni Pablo Di ba si si Cristo Kristo sa Damasco. namatay? Pumanik sa langit. Ang tanong ko po, nung tinawag si Apostol Pablo sa pagiging apostol, si Kristo po ba ay pumanik na ba sa langit? Hindi, yung tiyempo nga na tinawag siya, nagpakita nga sa Damasco eh. Nasaan na nga si Kristo po noon? Nagpakita kay Di, kay Pablo. di ko tinatanong kung nagpakita. Ang tanong ko kung nasaan na si Kristo, na dito pa ba sa Nandun nga. mundo o nasa langit na? Nagpakita nga sa Damasco, kapatid. Paano ibig sabihin nagpakita? Bumaba si Kristo ulit dito? Paano niya makikita? Dahil linawin mo, Elipin, wag mo diretsahin mo ko. Paano nakita ni Pablo? Sige lang. Sa akin, Ano ka lang? Kalma lang. Kalma lang, Israel. Hindi, pansinin niyo na yung sagot ni Elipin, medyo na medyo nababalo. Philippine, Sige, Philippine hindi. Alas ko na si Israel. Maiwan ko na kayo pagkatapos niyang yung pag-usap natin kay Elipin Israel. muna. Sige. Relax lang, Ponce. Relax lang naman. No, sige, wag ka lang magsigaw. Kuya Elipin, nung tinawag sa pagiging apostol si Pablo, si Kristo, bumalik dito sa lupa.
Kasi Ang, nagpakita. ang impormasyon kasing nakasulat, nagpakita siya doon sa Damasco. Hindi na ako pwedeng humigit. Doon Sige. lang kasi ang nakasulat Okay. Okay. Nung hindi pa nagpapakita si Kristo kay Pablo, nasaan si Kristo? Nandun sa kanan ng Diyos. Sa makatuwid na sa langit na. Oo. Nung tinawag na si Apostol Pablo, apostol na si Pablo nasaan na po si Kristo ulit? Nang tinawag siya na apostol na. Apostol na po, o bago pa nangangaral na maging siya. apostol. Apostol na, nangangaral na. Nasaan si Kristo? Hindi tinawag siya dun sa Damasco eh. Hindi, ito na po yung tanong eh. Hindi pa siya apostol. Bakit pa siya tatawagin? Apostol na po, Apostol na siya. nangangaral na, apostol na, nangangaral na po. Nasaan po si Kristo niyan? Hindi, wala nga ganun detalye na tinawag na siya nang siya Hindi, ito apostol na. na Kumbaga, po. tatawagin pa lang kapag apostol na. Wala nga ganun. Hindi, ganito, Kuya Evelyn Hmm. si Apostol Pablo, Hmm. nangangaral na sa pagiging apostol. Kaya ang tanong ko, nasaan na po si Kristo niya nung nangangaral si Apostol Pablo? Nandun pa rin sa taas, sa ikatlong langit. Yan, tanong. Ito, nung sinabi ni Apostol Pablo, Kuya Elipin, sa unang Timoteo 2.5, na si Kristo ay tao. Mali ba si Pablo doon? Hindi, ang mali, yung umuunawa na ang unang ulitin Timoteo ko, 2.5. Nung Di, sinabi sumasagot ba na ni ako eh. Apostol Pablo na si Kristo ay tao, nasan si Kristo niyan? Nasa langit. Ano daw si Kristo? Espiritu o Espiritu tao? siya. Oo, espiritu. Sinabi ba doon ni Pablo, Espiritong Kristo o taong si Kristo Jesus? Wala namang binabanggit doon, tao sa langit sa 2.5. Basahin nga natin kung wala. Oo. Basahin natin. Sige, basahin mo tao sa langit. Sige, basahin. Ito. Kailangan may laman at buto yan. Pagbasa mo, Okay, kailangan may ganyan. laman at buto. Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Sa langit? Na? Wala. O bakit? Kaya nga tanong ko, tinanong kita kanina, Kuya Elipin, nasan si Kristo Walang nung ganun. sinabi ni Pablo to? Sabi mo si Kristo nasa langit. Oo, nasa langit ka. Oh. Kaya nga, nung si Kristo nasa langit, ang sabi ni Pablo, taong si Kristo Jesus. Mali Wala ba si namang Pablo nakalagay rito? dyan, nasa langit Mali ka, kasi walang nakalagay dyan, nasa langit. Taong nasa langit, wala. Kung nasan ba si Kristo nung sinabi ni Pablo na si Kristo ay tao? Asa si Kristo niya? Espiritu nasa langit. O, babasahin ko sa'yo, Ikalawang Korinto 5:16. Ngayon, ang 5:16. Panginoon, siyang Nakita niyo Espiritu. yung pagkaipit na Elipin. Ang linaw nung Di, talata. saglit lang, Ponce. Hindi, Saglit wala lang, ka namang Ponce. nabasang May sagot pa. taong nasa langit Sa 2:5, wala naman yun. Pakibasa muna, Brad Ilipin. So hindi mo Yung sa naunawaan Corinto. itong 2:5. Sige, saglit lang, Hindi, saglit ikaw lang, ang hindi Ponce. nakaintindi. Saglit lang. Kasi wala kang Saglit lang, nabasang kuya. taong Saglit nasa lang. langit. Saglit lang, Ponce. Wait lang, Saglit lang. Saglit lang. Tinanong ko si Elipin I-moderate kanina. natin. Saglit lang. Tinanong ko si Elipin kanina. Nung sinabi to ni Apostol Pablo, taong si Kristo Jesus, tinanong ko siya kung nasan si Kristo. Sagot niya, nasa langit. So, kailangan nasa ko langit. mabasa. Letra por letra. Dapat kasi ang 2:5 Dapat. kaibigan, hindi naman yan ang nagpapatunay na si Kristo tao sa langit. Sige, nung sinabi ni Pablo to, na si Kristo ang taong si Kristo Jesus, ulitin ko yung tanong, nasan si Kristo? Nang isulat ni Pablo yan, nasa langit si Kristo. Next question. Sa langit Next question. pala. Pero Next question. hindi sinasabi sa 2:5 ng unang Timoteo na si Kristo taong nasa langit. Wala. Kaya nga mali ka Wala. Kasi So, mali si Pablo. ayon kay Pablo, So, mali hindi, pala tama si Pablo. Dapat pala sinabi ni Pablo rito, Espiritong si Kristo. Hindi, tama si Pablo. Alam mo kung bakit. Eto, 5:16 ng Ikalawang Korinto. Ngayon, ang Panginoon, siyang Espiritu. Di tama si Pablo, Espiritu siya sa langit. Sinabi ba ro si Kristo Espiritu? Mayroon ba nakasulat doon? Sinabi na nga ang Panginoon, Diba? siyang Ano Espiritu. yung nakasulat? Ano ba yung nakasulat? Espiritu. Sinchi, Wala ikaw namang sinabi, ikaw ang wala namang tumimbang. sinabing tao ron Sabi Ito, rito sa Israel. talata, ang taong si Kristo Jesus. sa Malinaw langit, yung walang pag-amin niya, Nasa kung langit. sinabi ito ni Pablo, Hindi, Kristo saglit nasa lang, langit saglit na. lang. Wala kang Ponce, binabanggit na saglit taong lang. nasa langit. Saglit lang, Ponce. Bakit mo ipagpipilitan yung hindi nakasulat? Opo. Ito, Brad Ilipin. Wala Ayusin kang natin muna, mababasa, Brad wala Ilipin. daw mababasa. Saglit lang, saglit lang. Kapatid na Mamaya Ilipin, natin no? basahin Sige, yung pakimoderate wait natin lang. kay Brando. Ipamoderate natin Wait lang. kay Oyo. Saglit lang, saglit lang, saglit lang. Tsaka, Saglit lang. Sige. Opo. Ponce, di ba? Nilatag mo yun sa unang Timoteo 2:5. Ah. Sabi mo,
Sige, tama, naipit na mali ba si si Apostol Pablo? naman. Hindi, wag Ano ka ba yan? mag-add home. Kasi Bakit wala ganyan? ka namang napatunayan eh. Ayusin muna natin Kaya Ponce. ka nag-add home, ibig Relax sabihin, lang. nahihiraan ka sa sarili mo. Sige, bababa na ako kapatid, no? sige, Magbibigay lang ako kaibigan. ng ano, di ba? Sige, huling pananalita kay Oo. Brother Maxi. Tama ka naman, bro, Ilipin. At mali si Israel Ponce doon dahil ang langit ay hindi makakapagmana ng laman at buto. So, sinong tao na nandoon? Si Kristo. Hindi nga makakapagmana ang langit ng Si Kristo, laman tao at nandun. Laman at dugo. buto. Putol ka ba, Ayun. Maxi? Sinabi ni Pablo si Bakit Kristo. mo rin timing ka lang? Oras naman ni Maxi ito eh. Sige. Timing muna kayo, pagsalitain niyo si Maxi. Yun lang Sige, muna sige. ang inano ko at ako'y Sige, saklolo mo sa magpapaalam inyo. na. No? Sige. Hindi, kaya ako sige. nagpayag na I-moderate kasi ko na. bababa na ako eh. Hindi, sige, Salamat. Sige, papasaya ko moderate sa ko inyo. na. Si Kristo nasa langit at tao sa kalagayan. Sige na, i-moderate ko na nga, Ponce. Relax ka lang, Ponce. Bukas ka na masyado maghamon, naman Lolo Green. kumukulit. Maghahamon kayo, alas ako 2. naghahamon. Hindi ako naghahamon. Yun lang katunayan na wala kang alam sa Biblia. Nagdudunong Kasi Hindi, dali lang. yun ang Huwag katunayan mo na magagawa. nagmamatapang ka kasi maghahamon ka alas 2. Hindi ako naghahamon. Huwag ka Sabi mo, ganun. walang tao Ikasasabi sa mo lang eh. langit. So, papatunayan ko sa'yo. sige May lang, tao sige sa lang. Wala langit. naman talaga eh. Basahin mo si Kristo, may laman Sige. sa langit. Babasahin ko sa'yo. Sige, Hello, Sige, hello, basahin mo, hello. may laman ha. sige, babasahin ko nga sa'yo. Sige, basahin mo, pero Saglit, bagay may laman ha. saglit. Moderate natin, moderate Sige, natin. hintayin mo lang muna. Assignment mo sa akin yun. Sige, kapatid na kayo, salita ka muna. Oo nga. Sige, i-moderate Sige, natin basahin mo, ha? yung Sige, pinapatunayan sarap mo. Sige. Is babasahin ko nga, magantay ka. Lolo Norin, Tinatay ano ko na bang- sunod-sunod na talata. Saglit lang. Lolo Norin, tinatanong ko, ano ba yung patutunayan mo sa Hindi, ilalatag mo? sabi niyo, walang tao sa langit. Walang tao sa langit ha. Sabi niyo yan ha. Kayo na ang nagsabi Teka lang, niyan. saglit lang. Wait lang. Hindi kami may sabi si Kristo. Saglit lang. Oh. Saglit lang. Brother Lipin, totoo ba yung sinabi ni Manahimik muna Lolo kayo, Nick? papatunayan nga natin. Ito na. Tapos na. Palakihan ako. Palakihan ako. Sige, palakihan siya, palakihan. Saglit lang. Sige, palakihan ako ha. Pero bago niya basahin ang sinasabi natin, bago niya basahin walang tao sa langit, 'di ba? So kung ang babasahin niya tao lang, ang kondisyon natin basahin niya taong laman. Sige, basahin mo ha, taong Sabi laman. niyo, walang tao sa langit. 1905 ba? Ito, babasahin ko sa'yo, 1905 yan. 1905, sige, sige. Taong laman ha. Sige, basahin mo, taong Ugat ka muna laman. ng Sa siko langit mo. ha. Nasan daw si Sige, Kristo? basahin natin. Sige. Nasan daw si Basa, Kristo? basa. Colossus 3:1. Basa. Ayan. Oh. Kung kayo ngay muling binuhay, nakalakip ni, sino daw yan? Elipin, basa? Kristo. Walang Si taong laman sa Kristo. langit. Hindi. Saan yan? Pwede ka muna Saan yan? ilipin. Sige. Sige. Hindi, Sino daw wag yan? muna. Yung pinapatunayan muna. Sige, basahin mo Saan lang. yung Ay, laman dyan? hanapin ninyo Taong laman ha. ang mga bagay na nanga sa itaas na kinaroroonan taas. ni Kristo na Wala saan yung taong laman? nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasaan daw si Kristo? Di wala yung taong Nasaan yung laman? Nasaan yung laman? Hindi pa tapos. Hindi pa Wala tapos. yung taong Pwede ka laman. muna. Wala. Nasaan yung Walang laman? nabasa. Nasaan daw si Nasaan Kristo? yung laman? Bira mo, 31 yung viewers Tinatanong natin, ko no? na saan Hindi ka ba yung nahihiyan, laman? Ang Lolo? kalagayan ni Kristo na nasa kanan ng Diyos. Wala kang nabasang taong laman. 80-17. Walang sa laman Wala eh. kang mababasang taong laman. Ang iyong kamay sa Oo. tao. Si David na dyan eh. iyong Lolo. Si Meron David dyan, bang si David. nakasulat na laman? May nabasa ka bang Kristo dyan? Moderator's time muna. Moderator's time. Walang nabasa. Moderator's time muna. Walang nabasa. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time muna. Saglit lang. Walang Saglit lang. nabasa. Anong kalagayan? Sige, Moderate Mr. mo na. Moderator, ikaw naman, walang nabasa. Okay, Nakakaya. ilipin. Ilipin para sa'yo yung mga tao na yan, walang laman. Saglit lang. Easy ka lang, Israel. Moderator's time muna. Si Lolo na rin yung nabasa. Nasaan daw si Kristo? Sagot. Walang Ay, nabasa. Alipin, nasaan daw si Kristo? Magulo Hindi, na. wala kang nabasa. Taong laman si Kristo. ko lang sa'yo. Bulag Hindi, saglit lang. Wala. Ikaw ang bulag Ganito eh. muna. Ganito muna. Nasaan daw si Kristo? Nasaan daw si Saglit lang. Kristo? Moderator's time muna. Moderator's Wala time yung muna. nabasa taong Lolo. laman. Ay, Alipin, nasaan daw si Kristo? Saglit lang. Babasahin mo taong laman. Binasa ko naman Sagot ka. Nasaan daw si Wala Kristo? kang nabasa. Wala kang nang nabasa? Time. Ako naman Wala. babasa. Wala. Palaki ako. Ako naman babasa. Nasaan daw si Moderator's Kristo, time. Alipin? Alam mo kahit Saglit lang. Bobo ka talaga eh. kahit try ka sa saluwal mo, wala kang may papakita na Adaw na nabasa mo. naman ng isa. Timing muna. Ako. Moderator's time muna, tahimik ka muna. Moderator's time. May nabasa ba na yung nasa kanan ng Diyos ay tao?
May nabasa o wala? Saglit lang. Moderators time muna tayo. Moderators time. Yung Moderators nasa time muna. kanan ng Diyos, may nabasa bang Hindi, tao? ako muna. Tahimik ka muna, Lolo Norin. Wala kang nabasa. Kahit tumahimik ka na. Ay, wala daw nabasa. Iyak ko si Elipin. Wala. Taong laman, basahin mo. Wala eh. Saglit lang. Wala nang mabasa. Sige, Malaki ako. moderators time muna. Walang nabasa. Huwag mo na palakihan. Wala mo nang lakihan. Philippine timing Huwag mo mo na. nang palakihan. Moderators time muna, moderators time. Si moderator Moderators muna. time. Moderator muna. Di ba? Pero, Mr. Moderator, bago ang magsalita walang nabasa si Lolo Norin, taong nasa langit na laman. Wala, ano? Sige, tuloy tayo. Sige. Kasi yun yung ating tinanong ko yung si Lolo Nick, yung doon sa patutunayan niyang ilatag. Kasi ang hamon niya kasi is kailangan may laman yung tao na nasa langit. Ngayon, tanong ko, Lolo Nick, bilang moderator sa inyong dalawa, doon ba sa nilatag mong talata, nandoon ba yung taong may laman, nakasulat Taong laman. ba? Ano ba yung tao sa inyo? nasa Ano langit. ba ang may laman at may buto? Sagot Tao ka lang, o verbatim. espiritu? Sagot ka lang ng Lucas verbatim. 24:39. Hindi, sagot ka lang ng saglit lang, verbatim. tatanungin ko yung Nakasulat ba moderator yung muna. taong laman? Hindi Sagot ka ka. lang sa tanong. Pag ba may Sagot ka laman, muna. may buto, anong tawag doon, Pag Elipin? tinatanong ka, sasagot ka lang. Huwag ka Kaya nga. magtatanong. Moderators time. Pag ba ang tao, sana Ang dapat gawin mo, Sana Lolo Norin, dapat ang gawin mo ganito. Bago ka humarap sa akin, dapat. sinasabi mo sa akin, Meron ka ng talata na nakasulat. yung Taong sinasabi laman mo na sa akin, nakaupo sa ikaw ang kanan. gumagawa. Kapag tinatanong ka, dapat Saan mo sumasagot mababasa? ka. Lolo Norin, saan mo Ayun, mababasa? tanong ko Ako sa'yo, naman. Elipin. Kristong taong laman nakaupo Ay. sa kanan. Saan yun? Ako naman. Saan mo mababasa yun? Nabasa ko Saglit sa'yo. lang, saglit Full lang. timing naman yung Full Basahin mo nga ulit. Saglit lang. Kristong laman nakaupo sa kanan. Moderators time. Kristong laman nakaupo sa kanan. Moderators time. So inaamin mo wala Moderators time. nabasa. At ang tao, laman talaga yun. Moderators Hindi, mamaya time. Kristong laman nasa kanan ng Diyos. Nasaan yun? Kristong laman Naghahanap nasa ka kanan na ng naman. Diyos. Porkit yung lugaw ninyo, walang laman. Kita-kita, wala. Kita-kita, wala Naghahanap daw ako ng laman. Hindi ko sabihin wala kang nabasa. Salamat. Walang Ako nabasa. naman. Inamin mo, Lolo Norin Wala Wala kang nabasa. Saglit lang. Si Elipin, Ako naman nanginig magsasalita. yung Saglit lang, pototoy. Walang nabasa si Lolo Ito, Norin. ito. Practice ka muna, Lolo Ito. Norin. Elipin, nanginig Ito, ang saglit lang, pototoy. one Si consent. Aura nanginig. Wala kang Saglit nabasa lang. eh. Saglit lang nga mga Galingan nyo sa talata, huwag sa ano. Moderators time muna. Galingan nyo sa talata, huwag sa ano. Ako muna. Patahimikin mo si Ganito yung muna. kasamahan mo, Ponce. Hindi, yung kasamahan mo kasi umintray. Timing na, sige na. Mamaya ikaw naman Patahimikin mo yun. magsasalita. Mamaya, ako Iklaro naman ko lang mga magtatanong. kaibigan, mga kaibigan at saka sa mga viewers, ikaklaro ko lang uli doon sa naglatag ng talata. Yun po ba, Lolo Nick, sa nilatag mong talata, may nakasulat ba o nakalagay doon sa talata, nakaletra, taong laman na nasa langit o wala ba? Alam nyo, ang Yun lang po. hinahanap nyo kasi yung aayon sa inyo. Wala yun. Doon sa Saglit lang, talata, saglit lang, may walang- nakalagay na yung Moderators nasa time. kanan Ayaw ng ko sabihin, Diyos wala ay eh. tao. Saglit Pasagot lang, ko saglit na ako, Elipin Aura. Huwag kang Saglit lang. Sabihin mo kasi tinatanong ka eh. Hindi ka magtapat eh. Sasabihin mo lang naman wala eh. Hindi ka naman Ikaw talaga, magpapahiya eh. umiiyak ka kaagad eh. Yun nga lang, masasako Tignan mo, ka kasi sinabi mo wala. umiiyak si Aura. Doon Saglit sa lang, talatang saglit lang. Huwag binasa muna tayo ko, mag-admin. oy, kahit sa inyo ang moderator o kung sino pa man. Wala nga eh, hindi ka sige. magaling eh. Ano science Sige, magaling? sige. Ikaw Masayan ang may mo. sakit sa atin eh. Ang sarap mo Oh, kaya ako naman magsasalita. Sayang mo. Palaki naman. Patahimikin mo. Saglit Sige, lang. patahimikin mo. Masyado kasi naman Lolo. Wala na. Huwag ka nagbabati. Nahihinaan sa'yo. Wala. Israel, nahihinaan sa'yo. Ito na. Ako na magsasalita. Israel, Timing na patahimikin mo si Lolo. Wala. Ay, ikaw ang ayaw mong tumahimik. Timing na. Ito na. Saglit lang muna. Tumahimik muna, boss part. ikaw ang Boss ayaw you party. tumahimik. Ano? Yung sumasagot, ikaw yung sasagot. Bro, Ilipin, ano ba yung binasa nila? Lolo, hindi ako tatahimik. Ano yung binasa nila, bro? Ilipin? 3-1 na Mamaya ka na Colosas. magpira na Timing ilipin na mo. muna. Oras mo. Ikaw ang iyak ng iyak. 3-1 na Colosas. Ponce at saka Lolo. Pag hindi tumahimik si Lolo, di ako tatahimik. Iyak ka ng iyak dyan eh. Ikaw ba ang tinatanong? Gawa ka ng gawa. Ikaw Porque ba wala yung kang tinatanong nabasa. kasi? Sige. Yung moderator. Gawa ka ng gawa porque nasa ako kita eh. Ikaw ang sumasagot eh Kapag ako ang hindi ka tumahimik, tinatanong. Lolo, kapag hindi ka tumahimik, ibig sabihin nasa ako kita. Ano nasa ako? Saan mo ako nasa ako? Katanga mo. Ayan ang patunay na nasa ako siya. Ito ba yun? Tuloy na natin. Oh, Tuloy na moderators natin na. yung kwento. Masaya.
Narinig. Nasa ako. Saglit lang, saglit lang. Pag hindi Saglit. tumahimik si Lolo, nasa ako ko. Ah, Pag hindi ay, tumahimik, ay, kapag tumahimik, appealing ibig to sabihin, audience, hindi pa siya nasa sako. Appealing to audience. Ayan, nasa ako ko siya. Appealing to audience yung yung Bro, nasa Ilipin, ano ba yung binigay Sandali nilang lang, sandali talata? lang. Ito, tumatakbo na oras mo. Appealing to audience. Tres Tumatakbo na oras mo, tahimik na muna. Pakibasa po. Ang pinag-uusapan natin At dito, tatanong. ang nililinaw natin Appealing dito. to audience, Elipin Ay, tumahimik, Ponce. Ano ba yung kapatid Okay mo? lang, tama na, okay na. Ang pinag-uusapan natin dito, kung ano yung kalagayan ng tao sa langit. Malinaw naman ang sabi namin, tao na mababasa. Ngayon, nung may mababasa kami at babasahin na namin, biglang nabago, basahin daw taong may laman. Sabi ni Elipin, basahin daw na taong may laman. Hindi ganun yung Ang patutunayan lang namin na tao pa rin yung kalagayan natin na nasa langit. Ngayon, naghamon siya kanina, o sige, saan mababasa sa Biblia na tao pa rin. Ngayon, nung kinasahan yung hamon niya na may babasahin kaming tao, bilang naduktungan, taong may laman na. Yung bang tao, wala bang laman yun? Ano na yun understood na yun Pag sinabing tao, automatic yun, may laman na. Kasi sa Lucas 24:39, yung walang laman at mga buto, para kay Kristo, espiritu. Pag sinabing tao, means may laman at buto. Ngayon, eto, sabi ni Elipin kanina, wala raw tao sa langit. Etong babasahin ko, papakita ko, para makita nyo. Ito ito lang. Ayan Hindi ko muna bibigay yung talata. Ay, bakit ganun? Okay, ayan, pinataw na, sige. Ang sabi dito, tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ang tanong dito sino ang mga taong nakadamit ng puti? Tao pa rin. Tao pa rin yung banggit. Nasaan ba yan? Asan ba yung mga tao na yan? Kung babasahin na natin yung 15, iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos. Alam naman natin na ang Diyos ay nasa langit. Di ba? Maliwanag ang pagkakabanggit ng Biblia. Sino ang mga taong yan? Ngayon, kung nabasa natin tao, hahanapin tayo ni Elipin. Saan dyan yung taong may laman? Di ba? Talatang nagpapalusot na lang si Elipin. Ngayon, kung hinahanap niya kami letra por letra, taong may laman, o siya ngayon ang hahanapin namin. Saan mababasa sa Biblia na letra por letra, yung mga taong maliligtas ay naging espiritu? Saan mababasa? Yan ang ano namin. Yan ngayon ang patunayan niya. Naging espiritu yung mga taong maliligtas o naligtas. Yun malinaw naging espiritu. Okay, LP. Okay, time na. Ponce, At saka kay Lolo. Oo. Sige. Cheche. Humingi kami ng Yan. Sige, go. Bigyan nyo rin ako ng oras. Bigyan nyo ako ng oras. Tahimik ka, Lolo, tahimik ka. Hindi, bigyan nyo ako ng oras at hanggang 2:45 lang ako Bigyan nyo ako ng oras. Gusto nyong basahin si Kristo, tao, may laman na oras. Pagka ganyan, ibababa yan. Pagka ganyan. 2:45 lang ako, hayo. 2:45 lang ako. So ako unahin nyo bago to. Ang gusto nyo basahin si Kristo lalabas dalawa na kayo. Sige. Ako muna. Moderator muna, saglit lang. Sige. Pagkatapos niyan ako, Ate Che, hanap ka ha. May oras sige, ka naman sige. Hindi, paki-rephrase yung paki-rearrange. Bigyan nyo siya ng 3 hours. Bigyan nyo ng 3 hours yan. Paki-rearrange yung 3 minutes. Paki-rearrange. Ayun. Sige. So again, Opo. hindi invalid yung tanong natin, no? Kasi hindi naman porke nabasa mong tao, kagaya nun, anak ng tao, di ba? Nakita ni Esteban, ang anak ng tao nakaupo sa langit. Yun tinatawag na anak ng tao, no? But it doesn't mean na may laman yon. Kasi unang Korinto 15:50, ang laman at ang buto hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ang may kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Di ba? Yun ang basic principle. Kaya hindi porke nakabasa ka anak ng tao, no, nakaupo doon sa kanan, nakatindig, ibig sabihin may laman. Kaya we have to be specific
So, wala silang nabasa, ibig sabihin, wala silang napatunayan. Di ba? Ngayon, punta tayo dito sa sinasabi niya sa 7:13-14. Wala namang nakalagay sa 1905, no? Na verbatim nakasulat na tao doon sa 7:13-14. Sino-sino ang mga ito at saan nagsipanggaling? Ito ang nanggaling sa malaking kapighatian. Bakit natin sinasabi na yaan ay walang laman at buto? Bakit? Kasi bibihisan niya ng katawang malwalhati, no? Yung binabanggit doon sa unang Korinto 15:50, walang laman at buto papasok sa kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Ngayon, si Kristo kasi naging espiritong nagbibigay buhay. Sabi sa Biblia, di ba? Yung nakasulat doon sa unang Korinto, doon sa kapitulo 15 pa rin, ano? At ang talata ay 45, no? Si Kristo naging espiritong nagbibigay buhay kasi pagbabalik na siya doon sa kanyang original state, babalik siya doon sa kanyang kalagayan bilang espiritu bago siya magkakatawang tao. Yung kanyang mga dadalhin doon, kasi sabi ni Kristo, kung saan ako naroroon, doroon din naman ang lingkod ko. Ano yung state nila? Di kagaya ng kay Kristo, unang Juan, kapitulo 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. 3:2, ano? Hindi pa nalalaman kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Di espiritu rin yun. Di ba? Wala kayong mababasang taong laman. No, yung mga maliligtas dadalhin doon, taong laman. Kasi mundo ng espiritu yun tapos lalagay nyo ng materya. Di ba? At ang isa sa prinsipyo ng Biblia, lahat ng nakikita may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita, walang hanggan. Paanong ilalagay mo doon yung katawan, no? Yung katawan nga ni Kristo, yung nakita ng 40 days, 40 nights, binago yun 'Di ba? Ganun din mismo yung katawang sasama nga kay Kristo na mag-ahari sa loob ng 1,000 taon. Yun ang sagot natin. Wala silang napatunayan, nasa ako. Ayun lang. Okay. Ako, Next. Sino po yung sunod na magsasalita? Ano? Ako ha? Wala Sino daw ito? mababasa. Magpakilala ka muna. Ako Eh, si saglit lang. Lolo Norin. Lolo Norin ko kayo sa pagmamahal. Mahal na mahal ko si Elipin. Yayakapin ko siya sa leeg hanggang mag-violet. Ayan. So, isasako natin si Elipin. Sabi ni Elipin, bumasa daw ako na si Kristo daw ay tao na nasa langit na. Nung nakabasa tayo, ano ang binasa nating talata? Nandito, niread natin yan para kay Elipin. Colossus 3, 1, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Si Kristo nagsasalit na, si Kristo tinutukoy dyan, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasaan daw si Kristo? Nasa kanan ng Diyos. Alamin natin, ano ba yung kalagayan ni Kristo na nasa kanan ng Diyos? Pakinggan nyo yung susunod na talata. Ipapakita ko rin dito sa awit. Ayan. Awit. Yan. Awit 80:17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ano daw kalagayan ni Kristo na nasa langit na? Tao. Pero binago niya yung statement niya sa mga nakikinig. Nung nakabasa kami na si Kristo, tao, nasa langit, ay, walang laman, walang buto yan. Walang laman, walang buto yan. Ang hinahanap ko, si Kristo, tao, may laman, may buto. Di basa tayo ngayon. Si Kristo ba, may laman, may buto, kahit na siya ay nasa langit na? Wait lang ha. Hanapin natin. Ayan. Ayan na. Si Kristo ba may laman, may buto kahit nasa langit na? Nasaan yung isa nating Ayan ikalawang 1:7. There are lot of smooth-talking charlatans loose in the world. Naku, baka hindi maintindihan to ni Elipin, di pa naman nagbabasa yan. Who refuse to believe that Jesus Christ, Jesus Christ was
truly human, totoong tao man eh. Anong pagkatao meron si Kristo? A flesh and a blood human being. Ang Tagalogin mo, na? tol. Ano? Tagalogin mo para maintindihan. Si Kristo daw, totoong tao, may laman, may buto. Sinulat yan yung ano eh. Kailan ba yan sinulat? Nung si Kristo nasa langit na. Sinulat yan nung si Kristo nasa langit na. At ang maliwanag na banggit, si Kristo, totoong tao, may laman at may dugo. Ay, nako. Mr. Moderator, ako naman. Press Kasi 1, ako lang naman press 1 sa baba kung ako nasa ang ako si nasasagot. Elipin. Ako muna kasi ako lang mag-isa eh. Ako muna, So alternate tayo. Hindi, ako muna kasi Press nagsalita 1 si kung Lolo nasa rin. ako si Muna, sunod Elipin. ka sa ano. Hindi, ako muna. Hindi, sinusunod Ako ka sa akin. dapat. Gusto mo totoong tao, may laman, may buto Ganito Mr. Moderator, kapag nagsalita yung Moderator, INC, ako lagi kasunod kasi dalawa sila, ako mag-isa lang eh. Sige, Halimbawa, pagbigyan, nagsalita si pagbigyan, Ponce, pagbigyan. magsasalita ako. Pag nagsalita si Lolo, magsasalita ako. Nag-press 1, no? Sige, pagbigyan Ako na muna, ito. ako muna. Pagbigyan si Ako muna. Sige, pagbigyan na. Moderator's Oo, huwag ka time. mag-adhom. Okay, Kasi okay pag na, okay na. nag-adhom kayo, ibig sabihin, hindi ka may sarili. Sabi eh, nasa tahimik ka na. Tahimik ka na, Lolo. Nasa ako man. Tignan nyo, meron daw siyang nabasang taong laman na si Kristo. Kasi yun ang tanong eh. Hindi nila sinasagot yung tanong. Sa 3:1-2 ng aklat ng Kolosas, si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Walang binabanggit doon na taong laman na nakaupo sa kanan ng Diyos. Wala eh. Bakit natin inire-reiterate yung laman? Kasi ang laman at dugo, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos 50-50. Kaya nga kapag nabasa kayo doon sa tanong ko, INC na nga ako eh. Pero wala kayong nabasa, ibig sabihin, wala kayong napatunayan. Ngayon, gagamit si Norin ng talatang di niya naintindihan. Ikalawang Juan 1:7, walang nakalagay na alintinos dyan sa Greek. No? Gagamit ka pa ng truly, hindi mo alam. Wala pa lang ganun talaga sa pinanggalingan. Edi ikaw ngayon ang masasako sa akin, di ba? Nahayag ka ngayon. Ano ba sinasabi sa ikalawang Juan 1:7? Ang sino mang hindi nagpapahayag na si Kristo, no? Basahin natin yung talata, ikalawang Juan 7. Hindi rin nila naintindihan yung talata nila eh. Sapagkat maraming magdaraya nagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Kristo ay napariritong nasa laman. So kapag hindi mo pala ipinahayag na si Kristo ay napariritong nasa laman, antikristo ka. Bakit? Kasi dapat nung ipahayag si Kristo naparito, nasa laman, unang Juan 4:2. Kasi si Kristo, hindi nga tao eh. Naparitong nasa laman, gumamit siya ng behikulo, yung laman, para siya makapasok dito sa sanglibutan, para makapangaral sa mga tao. Diba? Kasi kung hindi gagawin ni Kristo yun, mangangaral siya espiritu, magtatakbuhan yun. Diba? Iba yung Kristong laman, o yung naparitong laman, kesa doon sa naparitong nasa laman. Di nasa ako itong sinurin. Walang alintinos, no? Walang truly. Then, yung ginamit ng talata bagay sa kanya, kasi sa kanila tao si Kristo, di para nga sa iyo yung talata na yan, kasi ang hindi naniniwala na si Kristo Diyos, antikristo. Diba? Dapat kasi ipahayag mo si Kristo, naparitong nasa laman, hindi naparitong laman. Yun ang sinasabi natin. Yung 80-17, kay David natupad dyan, taong pinalakas, si Kristo kapangyarihan ng Diyos eh. Mali ka na naman, Lolo, hindi ka nag-aral ng Biblia, no? Magaling ka lang sa ad-hom tsaka doon sa mga pasikwat-sikwat na salita pero hindi mo inaral ang konteksto ng Biblia. So, wala pa rin silang napatunayan yung mga talata na ginamit nila. Giniba, no? Giba natin. Giba. At tapatan nyo yung yung mga talata ko. Si Kristo naging espiritong nagbibigay buhay. Una Juan 3:2, yung mga kay Kristo na maliligtas, magiging kagaya ni Kristo. Di pare-parehong espiritu yun. Diba? 32 talata, si Kristo Diyos. Yung kay Kevin 46, pero hindi naman pala kabuuan 46 yun. Dinaya lang ang tao. Game ka na. Salamat. Okay. Ako naman. Ang sunod si Ponce, isang INC. Ate Cheche, iano nyo po yung time ni Israel. Sige po. Nakakatawa si Elipin, no? Yung pagkaunawa niya doon sa laman na hindi makakapasok sa langit, ginawa niyang literal. Hindi naman literal yung binabanggit do. Kung babasahin mo yung Galatia, Kuya Elipin, sa Galatia 5, yung laman na tinutukoy ro, gawang mga pita ng laman, yung mga
mga kalayawan na gayang ginagawa ni Eli Soriano. Pero ito yung gusto kong ipapansin kung paano Saglit lang, natapos si bakit Eli. merong ganon? Wala tayong panggitan ng Sige, ganon. ito na. Sige, go ahead. Ito Proceed. ipapapansin ko kung paano nagkautal-utal kanina si Eli. Hindi niya alam kung ano isasagot niya eh. Tinanong ko siya, nung tinawag na si Apostol Pablo sa pagiging apostol, nangangaral na si Pablo, tinanong ko si Elipin kung nasan si Kristo niyan. Malinaw yung sagot niya. Ang sagot niya, si Kristo ay nasa langit na. Very good, tama yung sagot ni Elipin. Si Kristo nasa langit na. Kaya, ang tanong ko ulit, noong sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2.5 na si Kristo ang taong si Kristo Jesus, tanggap niya si Kristo daw tao. Nung tinanong ko ulit siya, nung sinabi ni Pablo to, nasan si Kristo niyan? Nasa langit ba? Aba, binabago niya na yung sagot niya. Wala raw si Kristo sa langit. O kaya, isa pang sa binago niya, basahin ko raw, taong may laman na si Kristo. Biro mo, porque nabasa natin na si Kristo ay tao, na si Kristo ay nasa langit, inahanapan niya akong ang taong may laman na si Kristo. Gusto niya mabasa ko yung salitang laman. Hindi ba nag-iisip kong kausap ko na ang tao, natural lang talaga pag sinabi mong tao, may laman yun. Meron bang tao na walang laman? Bakit kailangan mo pang hanapin na kung may laman yan? Bakit kailangan pa natin hanapin na ang taong may laman na si Kristo Jesus? Yung bang salitang tao para sa'yo, Elipin, merong taong walang laman? Di ba? Ang linaw ng pahayag ng Apostol Pablo. Ang sabi, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Nung sinabi ni Apostol Pablo to, Brother Elipin, si Kristo nasa langit na. Kaya mali yung aral ng MCGA na si Kristo ay espiritu. Kaya sa mga nakikinig dito, sino ba paniniwalaan nyo? Si Soriano na 20 seconds. nagsasabing si Kristo ay espiritu, o si Pablo na nagtuturo si Kristo ay tao. Tao. Mababasa sa unang Timoteo 2.5, tao. Nasa inyo po yung pagpapasya kung sino po yung paniniwalaan nyo. Mr. Okay. Moderator, sasagot ako, di ba? Moderator. Kasi alternate yan eh. Ako lang mag-isa. Ako muna kasi hanggang ako muna. 45 lang ako eh. Manahimik ka muna, Ako muna. Elipin. Hindi, Ang kailangan ko lang alternate 1 minute hanggang Hindi. 45 lang ako at Hindi, bababa ako. alternate yan kasi mag-isa lang ako, Hindi nga, marami kayo. 45 nga lang ako. Yun ba ang hindi mo nauunawaan? Sa tuwing may Takot na magsasalita. takot ka sa akin. Sabi ko sa'yo, hanggang Hindi. 2:45 Saglit lang lang, saglit lang, ako. moderator. Fairness Bababa ako, na ako at may isa muna. gagawin ako. Dapat Ngayon, hindi ka sige. ako muna ang kung tulang ka. ngayon, Sige, moderator, ako ikaw. muna ang Mamagitan unahin. muna ako sa inyo, Lolo Norin. Para hindi ako maging bias dito. Ate Cheche, Oo, sino hindi, ba hanggang ang 45 lang ako. Sinabi ko naman Hindi, kanina saglit lang yun eh. muna. Lolo Norin, magsunod muna tayo sa rules. Pagbigyan natin si Lolo muna. Hanggang 45 lang ako. Sige. Okay lang. At 1 minute na nga lang. Bigyan niyo ako ng 1 minute kasi babalik ako sa kanina ko pang ginagawa at may tinatapos ako. Ngayon, isako natin ng 1 minuto si Elipin. Sabi niya, espiritong nagbibigay buhay daw, si Kristo. Ngayon, alamin natin dyan, ano bang kalagayan nun nung sinasabi ni Elipin? Ano ba ang tunay na kalagayan nun? Dito sa 15:45 at 47 ng unang Korinto, gayon din naman nasusulat. Ang unang tao, si Adam, ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Walang alinlangan si Kristo yan. Ano ang kalagayan diyan? 47. Ang unang tao ay tagalupa, naukol sa lupa. Ang ikalawang tao, yung tao ba, Brother Israel, may laman, may buto? O espirito, ang may laman, may buto? May laman Sinabi at ba buto. dyan ang espirito ay tagalangit? O yung ang sinabi dyan, tao o espirito? Tao. Ayan no, taga saan daw si Kristo? Na tao sa kalagayan, may laman at may buto? Ang ikalawang tao
ay taga langit. Ayan, 45, sakto. Nasa ako natin ng 1 minuto si Elipin at yung talatang binigay niya. Kaso gusto ko pa sana, kaso may gagawin din ako. Sa baba lang ako at may gagawin ako, guys. Bye! Host. O ako naman, no? 3 minutes. Bakit Ako naman, umalis? May oras na ako, ayan. So, akala ni Norin, naka-jackpot siya, ano. Ito, dito, 44 viewers, makikita nyo ang kaibahan ng MCGI Science pagdating sa Biblia. No? Yung binanggit niya na 1547, ang ikalawang tao ay tagalangit. Iglesia tinutukoy doon. Kasi sabi ni Kristo, Juan 15:19, kayo'y hindi taga-sanglibutan, sinasabi sa iglesia. Ang pangulo nila si Kristo, hindi rin taga-lupa, taga-langit. Ano ang katunayang iglesia yon? Yung ang ikalawang tao ay taga-langit. Efeso 2:15, lalangin sa kanyang sarili ang taong bago. Efeso 1:4, inilaan yung mga banal doon sa iglesia, no, para makasama ng Diyos doon sa kanyang bayan sa paraiso. Di ang ikalawang tao, ang tinutukoy dyan, yung iglesia inihalintulad sa tao. Hindi per se si Kristo yan. Di ba? Kaya akala niya nakasako siya. Binabalik ko sa'yo, Lolo rin, bumalik ka sa pagka-junior. Wag Lolo itawag mo sa'yo. Kasi hindi mo alam ang Biblia, wag ka mangaral. Ngayon, yung sinasabi ni Ponce sa 2:5 ng unang Timoteo, wala naman ako sinabi, tao si Kristo Ang sabi ko nga sa'yo, basahin mo, taong nasa langit sa unang Timoteo 2:5. Di ba? Kasi si Kristo, saan ba siya nagbigay ng sacrifice? Di ba sa lupa? Sa lupa siya namatay, kaya binabanggit dyan na tao. Ang tinutukoy dyan yung katawan, ibababa mo lang sa 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Ano tinutukoy doon na tao? Yung katawan, dis ng Ebreo. Dinasa ko rin si Ponce, di alam ang Biblia. Pagdating sa Biblia, makikita nyo kaibahan ng MCGI. Ngayon, yung binabanggit sa Galatia 5:19, ang tinutukoy daw, sabi ni Ponce, 15 ng unang Korinto, ang laman na tamang dugo, hindi magmamana na kaharian ng Diyos. Ang ginamit, Galatia 5:19. Ang tinutukoy sa Galatia 5:19, gawa ng laman, hindi laman per se. At hayag ang mga gawa ng laman, pakikiapid. Yung pakikiapid, laman ba yon? Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipakita mo nga sa akin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan laman. Iba yung laman sa gawa ng laman. Mag-aral nga kayo, mga INC. Mag-aral kayo. Biro mo, 5 kayo rito. Isasako ko lang kayo lahat dito. Mahiya naman kayo sa mga viewers natin. Pagdating sa Biblia, aral-aral din pag may time. No? Hindi, meron pa akong 22 seconds, Tapos, Okay, 20 seconds. meron ng taong walang laman. Dinidinay niya, sinasabihan niya kung meron bang taong walang laman. Kung mabasa ko, yung iglesia itinulad sa tao, may laman ba yon? Sako si Ponce. Kung debate lang to, hulog sa kumuno itong kausap natin. Kasi sabi niya, meron bang taong walang laman? Meron. 5 seconds. Yung iglesia tao, Yun, pero may walang 5 laman minutes, yun. may 3 minutes ako naman. Saglit lang muna, Kevin. Saglit lang muna. Ate Cheche, Yes. ano po ba? Ano na po ba? Ano na po ito? Kasi parang pagbigyan tapos mo na. natin si Kevin. Ay, Sige, pagbigyan natin ako. si Kevin, hahabol Salamat, yata. Pagbigyan natin. salamat. Bigyan mo na Huli na yan, tayo yung kay Kevin, huli na yan, tapos para sasagot hindi ako. umiyak. Yan. Okay, sige, May sige. oras na ako sa Huli daw si makatwid, walang sisingit. Kasi may oras na ako Alam nyo, itong si Elipin, na nagpapakilalang may 27 daw na debate, naging bangungot yung pang 28. Alam nyo, ang pinagmamalaki niya daw, MCGI, pagdating daw sa Biblia, sila raw ang maayos na gumagamit ng mga talata ng Biblia. Teka muna, sino ba Israel Ponce ang pinuno, leader ng samahan ng MCGI? Si Soriano po. Di pakinggan natin si Soriano. Ano Ay, sabi walang ganyan, walang ganyan. Bawal. Saglit lang muna, Baba, saglit pagka lang. ganyan. Teacher, Pagka ganyan, saglit ibaba, lang po. ibaba. Malinaw na malinaw Saglit lang po. po, saglit lang po. Ang hinanain. Moderator, bawal yan, saglit lang muna. Ibaba, pagka, ibaba yan. Saglit Pagka lang po. ganyan. Para maging maayos Kuya tayo. Kevin, wag na. Oo, wag na natin papakita. Teka, kasi Wala kasi na yun. ako kasi yung Ito yun, lang tayo. hindi ko na Mag-ano ka lang? ipapakita. Masakit talaga yung katotohanan
Sir, Okay, Kayo natapusin ko na lang yung oras. Doon lang kayo sa katwiran. Nakita nyo po, mga kababayan po natin, kung ikaw ay proud MCGI, aba, leader ko yun. Aba, leader ko yun. Dapat mapakinggan ko yun. Pero kita nyo ang ginawa ni Elipin. Umiyak ng umiyak sa panahong ako ay naglalatag. Diba? Ano sabi ni Soriano? Palpak din yun. Palpak din yun. At ano sabi ni Elipin? Hindi daw hula ang 1-16. Aba, teka muna, pag pinarinig ko yung audio, pipigilan. Tiyak, iiyak na naman to. Iiyak na naman to. Pero alam nyo, sabi ni Soriano, hula naman yun, Elipin. Sa makatwid, yung sinasabi mong debate, kahit paulit-ulitin natin, para kang nalugmok sa kumunoy. Yung latag mo, parang pusit na tinta na napakalabo ng nilatag mo. Yung mismong amo mo, hindi adhum ito. Kayo lang talaga ang nasasaktan at ayaw niyong tanggapin ang katotohanan. Kinontra mo yung amo mo. Tapos kapag gusto mong iparinig ko, takot na takot ka. Para ka bang nakakita ng multo kapag narinig mo yung audio ng amo mo, ayaw na ayaw mo. Tapos ang sabi mo, 46 lang yung tao. Oh, hinahamon kita ngayon, may 111 akong ipapakita. Paano ngayon yan? Gusto mo na naman ipapakita yung kodigo. Papakita na naman yung kodigo. Ano ka na naman? Ikaw ang mag-aral. 10 seconds, Jack Ibig Roro. sabihin pala, paramihan palang mababasag si Kristo ay Diyos. Ganun ba ang statement, Elipin? Mag-aral ka mabuti. Ano, Elipin? Aral ka muna. Mr. Moderator, Time na. sasagot ako Mr. Moderator, ilagay mo ako sa harapan. Ilagay mo ako sa harapan. Ito Ilang sagot? tahimik ka lang muna. This is saglit lang, historic, saglit mga... lang. This is historic, Go. mga kababayan. Kayo ang witness ngayon, Lahat ng umakyat dito, sasakuhin ko. Tignan nyo, Mamaya, ipi-play ko na ang stand ko, right effective, yun ang hindi hula. Pero yung magaganap sa paraiso, yun ang hula. Dalawa stand ko Sa kanya kasi ang kinukuha lang niya, yung kung saan siya may advantage. Hindi niya nakalimutan, ang debate may record. Kaya lumalabas kang sinungaling Kasi ang debate may record Pero bago ko ipakita mamaya yon, papakinggan ko muna yung claim mo. Pakinggan nyo Ito, pakinggan natin siya. No, ba't maglalabas ka rin yan, Elipin? Dapat wala rin. Magsalita ka. Hindi, pakinggan lang muna natin. Ayos na, Tapos pag hindi. nag-play ako mamaya, bawal sa ng Masayat bawal. ka. Tahimik ka muna, tahimik ka. Mata mo, pag siya, gumagawa ng ganyan, Nabautismuhan yung mga pastor ng apostol, pero meron din namang hindi nabautismuhan. Ayan, meron daw hindi nabautismo ang apostol. Isa pa, i-pass forward natin. Pass forward ko Pwedeng hindi mabautismuhan sa tunay na iglesia para magpastor. Bigyan mo ang talata. Objection, moderator. Yes, Bro Kevin, ano yung objection? Okay. Objection lang, Kuya Carla. Ang sagot ko kanina, may mga apostol na nabautismuhan. Mayroon ding hindi. Ayun. Tapos ang So, meron daw apostol hindi nabautismuhan sa tunay na iglesia. Saan yun? Yan ba ang nakapanalo sa akin? No? At mamaya, before end live, kasi kukulangin ako sa oras, ipi-play ko na yung aking stand na kanyang pinuputol. No? Alam mo, hindi ka ba nahihiya? No? Dapat sana pag-aakit kayo katwiran. No? Hindi yung mga iuungkat mo pa yung debate. Tapos na yun Kung talagang panalo ka na, dapat at least kakagaya ko. At isa ko. Hindi na ako naghahalongkat. Pero ikaw ang pumunta rito, ikaw ang napahiya. Biro mo, apostol, di na bautismuhan. Kapag nakabasa ka ng apostol, di na bautismuhan sa tubig. INC na ako bukas, di na ako magpapakita sa TikTok. Kung may mababasa ka, no? Pero kung wala kang mababasa, tantamount, no? Dapat huwag ka nang magti-TikTok. Kasi lumitaw sa bibig mo, di mo kayang patunayan. Di ba? Yung kanyang mga ipinakitang talata, it's just a number, no? Hindi ipinapakita yung mga buong detalye. Bakit? Kasi mabubuking take note nyo lahat ng mga argumento nilang talata, giniba ko. Sabi ni Ponce, laman yung 15-50 using Galatia 5:19, iba yung gawa ng laman sa laman. 15 seconds. Sabi naman ni Norin,
ikalawang tao tagalangit, tagalupa si tagalangit, ikalawang tao. Ang tinutukoy doon iglesia. Meron bang tao na walang laman? Meron, yung iglesia. Di talo si Ponce. Kulang pa kaalaman nyo sa Okay. Biblia. Hindi nyo ako ka-level. Time. Salamat. Bali, ganito muna, no? Paliwanag ko lang, doon regarding sa mga videos ninyo. Kung hindi naman po kasali o kasama doon sa, sa argumento nyo, wag nyo na po, isama. Mr. Katulad naman, Mr. Moderator, huling pasada na lang kasi mag-aalas stress na, no? Tama. Lalat na Kagaling pa pala. tayo may kausap eh. So, huling pasada na tayo. Then, tapos na. oo. Ito, ako So, naman. yan, no? Time para may may time para may maganda. Saglit lang po. Sorry. Basta pag sa video, yung kay Kelo, wag na yung kay Felix Panalo o pang kanino pa. Tsaka hanggat maaari Basta maganda yung katwiran. Wag at home katwiran para pakinabangan. Go. Ayun. Yung laman na tinutukoy kasi ron ay lipin na hindi makakapasok. Hindi yan yung literal na nasa tao. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung babasahin mo, wala lang akong Biblia rito eh. Yung Galatians 5, 16, 17, 19 hanggang 21, yan yung mga gawan, mga kita ng laman, mga gawang masasama. Yan ang hindi makakapasok sa langit. Dahil merong talagang laman, sabi nga sa Biblia, papalitan ng hindi nabubulok, na may kasarian, papalitan ng walang kasiraan. May laman pa rin na hindi na nga lang masisira. Kaya nga, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang pinag-uusapan namin dito, kung meron bang tao na nasa langit. Yan ang pinag-uusapan dito, meron bang tao na nasa langit. Malinaw naman na marami kaming talatang ibinigay, letra por letra pa, na merong ngang tao na nasa langit. Gaya sa unang Timoteo 2:5, inuulit ko, sabi ni Pablo, ang taong si Kristo Jesus. Noong sinabi ni Apostol Pablo to na si Kristo ay tao, hindi naman siguro siya tututol na si Kristo ay nasa langit na. Kaya nung sinabi ni Pablo na si Kristo ay tao, si Kristo nasa langit na. Ano daw si Kristo? Tao. Kaya dito sakong-sako. Tapos nagbigay pa ako ng isang talata. Eto, sabi niya wala raw tao sa langit eh. Yung binasa natin yung pahayag. Pahayag 7:13. Ang sabi rito, tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti? Andino rito, letra por letra, binanggit yung tao. Sino daw yung mga taong nakadamit ng puti? Nasan ba yan? Yung mga tao na yan. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos. Maliwanag letra por letra, pero kung mapapansin nyo mga kaibigan, na hanggang ngayon, wala pa rin binabanggit o binabasa si Elipin na ang mga taong nasa langit ay naging espiritu. Elipin, yun ang basahin mo, sila ay naging espiritu. Yan ang hinihintay namin. Wala ka pang binabasa, puro ka pangangatwiran, puro ka alibay, puro ka kuro-kuro, palapalagay. Hindi naman nakalagay sa Biblia. Basahin mo. 30 seconds. Basahin mo, sila'y naging espiritu. Marami kami nabasa, mga tao nasa langit na. Di ba? Si Kristo, nung sinabi ni Pablo na si Kristo ay tao, si Kristo nasa langit na. Itong mga nakadamit puti, nasan sila? Nasa langit na, nasa harap pa nga ng trono ng Diyos eh. Di ba? Tututulan mo ba ito? Ang linaw, letra por letra. Basahin mo, inuulit ko, basahin mo, naghihintay kami. Yung mga maliligtas, naging espiritu. Anong talata? Okay, time na, weapons eh. Dito po, Sisingit ako, kinaklarify po moderator. natin. Yung punto, yung bang tao, Sige. may laman ba o espiritu na kalagayan? Sige Game, po, go. no? Sisingit tayo kasi tayo yung kasunod eh. Tignan nyo si Ponce, yung gawa ng laman, yun yung masasamang gawain. Hindi papasok sa kaharian yun. 21-27, tama yun eh. Pero yung literal na laman, hindi na papasok 15-50. Wag mo naman sabihin sa akin, ang gawa ng laman, kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun mismo ang laman. Diba? Sinasabi na nga ang laman at dugo hindi papasok. Alin na papasok? Yung walang kasiraan, magmamana ng walang kasiraan. So dapat fitted yung iyong kalagayan doon sa spirit world. Diba? Kaya wala kayong napatunayan na tao na laman, no?
Wala kayong nabasang ganun na alintinos? Wala eh, pertaining dun sa tao. Ngayon ganito, binanggit ko na kaganina, inulit-ulit lang niya yung talata, 2:5 ng unang Timoteo eh. Alam nyo, kaya sinasabi yon, itutuloy mo lang sa 6, ibinigay na pantubos. Alin yung tinutukoy na tao? Yung katawan. Jis, kaya sinasabi yon, ginawa ni Kristo yung sacrifice sa lupa. Kaya binabanggit na tao, kasi nag-sacrifice siya sa lupa, nagkatawan tao. O, ibinigay ang kanyang sarili pantubos sa pamamagitan ng kanyang katawan. Hebreo 10:10, mahirap pa unawain. Kaya yung pinatutunayan mong talata, ikaw ang talo, kasi sa lupa yan eh. O, ano si Kristo sa langit? 2 Korinto 5:16, Espiritu. Ang Panginoon siyang Espiritu. Oh, yung mga tao magiging kahalintulad ng anghel, no? Wag mo naman sabihin sa akin ang anghel laman. Oh, bigyan mo ako talata ang anghel laman. Oh, 20:36 ng aklat ng Lucas, inihahalintulad doon sa kalagayan ng anghel, Espiritu. Pero specifically, magiging ano ba ang kalagayan nila? 15:45, sabi ni Pablo kay Kristo, magiging espiritong nagbibigay buhay. Magiging espiritu. Unang Juan 3:2, magiging, nalalaman natin tayo, no, kapag nahayag na si Kristo, magiging gaya tayo niya, magiging espiritu tayo. Talo agad, no? Si Ponce, no? Di man lang ako pinagpawisan sa mga ito eh. Pagkatapos, namatay yung pagkatao, sa kabila pala yun. So, walang naitindig itong ating mga kausap, Ang hinihingi ko na basahin nila, ginamit nila rin yung 80:17, si David ang tinutukoy doon. Pinalakas ka si Kristo, makapangyarihan yun eh. Unang Korinto 1:24, di ba? Pagkatapos, inamin naman ni Jack kanina, no? Puro adhom, walang ginawa si Jack eh. Pero apostol, meron pang apostol na hindi na bautismoan. Bago yun ibang ebanghelyo yun, no? Ewan ko, may maniniwala pa sa'yo pagkatapos nilang mapakinggan tong usapan natin. Again, walang naitindig, pero ako meron akong 32 talata si Kristo Diyos, no? Wala silang naitindig sa mga sinabi nila. Binalik ko lang sa kanila, lugmok sa lupa. More practice sa mga kausap natin. Salamat. Last na lang Ate Che. Mukhang tatakbo na si Ilipin eh. Okay. Brother Lipin, Alam nyo, kanina, ako? pinagbawalan tayo ni Ilipin. Wag daw mag-video. Pero hindi ko tinuloy. Dahil siyempre, alam mo naman, pag umiiyak yung tao, hindi ko tinuloy. Yun pala, magpapakita rin pala siya ng video. Nagpaparinig, may ipinaparinig. Hindi ko napapakita yung video. Hindi ko na ipapakita. Pero ano sabi ni Soriano? Hindi, Jack Roro, saglit lang. Hindi, wag mo na. Objection na muna. Hindi, saglit lang. I-praise mo na, praise mo na. Si Soriano yung Yung di hindi ba? kasali po. Hindi, yung ano lang, yung kayo lang po ang involved. Huwag na po magsalin ng third party person. Sayang Hindi yung po oras yung ko. argumento. Sayang yung oras ko. Sana naman Oo, kapag sige po. ka-leader Pwede ninyo, natin i-restart yan. dapat papakinggan Hindi ninyo po, yung leader Jack Roro, ninyo. Hindi nga pwede. policy Kasi po yan. malinaw na Hindi pwede malinaw, kasi leader ano. Isang ninyo speakers ang lang pala nagsasalita. doon. Dito hindi Hindi pwede. pwede. Wala na yung oras ko. Napakagulo ano, naman ng ubos ang oras MCGI. mo. Wala Pwede na may yung oras refresh ko. Roro, hindi Pakinggan mo lang muna si moderator. magulo yung ganun. Re-refresh naman yan. Ate Che, paulit na lang ng oras ni Kevin. Pakiulit na lang yung oras. Paulit. Kasi Pero ganito, saglit lang, ipaliwanag ganito ko lang. lang. Si Elipin, pinagbigyan mo kanina mag-play. Sana naman, pagbigyan mo rin si Kuya Kevin, mag-play lang din. naman si Tapos, Paliwanag ako. Para maging Tahimik na kayo. Paliwanag mo na ako. Ipatugtog dapat ni Jack Saglit lang. ako, hindi si Soriano. Tingnan nyo Saglit lang, tingnan nyo kung paano saglit po lang. ako bastusin Hindi, neto ni Elvin. saglit lang. Kasi alam nyo, Moderator muna. sayang Wag yung muna oras kayo. ko. Hindi. Pwede natin i-refresh yan, Jack Roro. Moderator muna. Yanuhin ko lang muna, paliwanag ko. Kung mag-play Ikaw naman kayo, kulong, both pahiya ka lang. sides, no? Kayo, both side, paliwanag ko lang. Kung magpe-play kayo ng video, dapat yung inyo, yung kayo lang involved. Huwag na kayo mag-involve ng kung sino pang person. Kasi hindi maganda, hindi yan kasama yan sa argumento. Kung nasa husgado kayo, hindi yan Hindi, dapat Kuya, sinabi mo kay Elipin kanina. Dapat Hindi kanina mo kasi sinabi yan kay involved Elipin. kayo. Wala naman Hindi, pinatugtog hindi. na po. Ponce, Wala ganito eh.
Ang pinagkaiba kasi Ponce, yung video ni Brad Ilipin, walang halong kay Felix Manalo. Hindi niya kinasama. Pero yung doon sa side Ganun pa kasi rin yun, ninyo, nag-play pa rin siya ng video. hindi. Be specific. I-evaluate natin kaya Diba? ipinapaliwanag ko sa inyo. Na kapag pag na-play kayo ng video, dapat yung inyo lang, kayo lang involved. Huwag na particular isama pa doon yung mga Ano ba labas. pinag-uusapan hindi natin po na, dito tungkol sa tao? Eh, So- meet inilay ni Elipin, iba rin. Ay hindi, magano po, kayo na lang mag-moderator yan. Di ba? Hindi, sana Kasi mas pinagbigyan marunong mo pa si pala Elipin kayo na sa nag-play. moderator. Pagbigyan Kaya mo rin nga, mag-play si Kevin. ganito. Pinapaliwanag sa inyo yung ano lang ang magiging plausible reason sa video na ipi-play. Huwag na kayo mag-involve na kung sino pang tao. Mr. Kayo lang Moderator, kasi nag-uusap yan. 10 seconds lang, So, Mr. pag Moderator. nag-play kayo ha, Huwag ka once na. again, pag nag-play yung kayo lang yung 10 involved. seconds Iwan lang. naman ang In iyak. Eh, pag may fairness, ano? kasunod na, huwag ka na mag-aano sa moderator. Mr. 3 minutes Moderator, ako. 3 minutes ako para matigil na to si Paano naman Elipin. ako mag-play siya pero ako i-play si Ayan. Soriano. Okay na, tahimik ka na, Ilipin. May oras na, oh. Alam nyo kung paano po makipagtuligsaan ito si Elipin? Akala mo napakabait sa moderator. Pero alam nyo ba, ang lahat ng moderator sa pakikipag-debate ni Elipin, inaway lahat. Una, sinabihan niya yung moderator, hindi bias, magsisimula pa lang kami. Pagkatapos nung matatapos na, napakasinungaling ni Elipin. Pagdating doon sa oras na natapos na yung oras, inaway na yung moderator. Lahat halos ng debate ni Elipin sa moderator tumakbo, sa moderators nagsisi. Anong ginawa pagdating sa pakikipagdebate? Diba? Kaya nga ipinaririnig ko yung aral ni Soriano dan mali yung aral na binanggit ni Elipin. Kinokontra niya. Ang dami pong pagkakataon sa kanyang pagtatanong sa 1:16, hindi napatunayan. Pero nagtanong sa bautismo kung ano-ano ipinagtatatanong. O eto. Yes, unang tanong. Ito bang 1:16, ito ba ay hula o hindi hula? Hindi hula yan, kaibigan. Kita nyo? Ang tagal sumagot. Ilang beses na ganyan ang ginawa ni Elipin. Yan ba ang stand ni Soriano nung tinanong ko? Huwag nating isama rito yung hindi kasali. Puno mo yun eh. Puno mo yun. Tapos sasabihin mo, hindi hula. Patunayan mo ngayon na hindi mo kinokontra si Soriano. Nabanggit mo ba? Nabanggit mo ba? Eh kung mapatunayan ko sa'yo, may babasahin akong talata. Tapos sasabihin mo may mga bilang lang akong ipinakitang tao si Kristo right after sa bilang. Di ba ganyan kadaya yung ginawa mo? Nagpakita ka ng numero ka mo na may mababasa ka bang 10 talata tungkol sa tao si Kristo. Sabi ko meron. Isa lang ibibigay ko. Ano sunod na tanong mo? Paano kung may mabasa akong 33? Isa lang sa'yo, talo ka na. Nung may ipinakita akong 46, iyak ka ng iyak. Ngayon may pinakita akong 111, ano sabi mo? Bilang lang yan. Sa makatwid, ito pa lang si Elipin, napakasinungaling, pinuno ng kasinungalingan sa amang Diablo. Yan bang Elipin na yan ang mananalo sa debate, pakikipagdiskusyon? Diba? Kitang-kita nyo po, maging sa mga pagtatanong niya, dinadaan sa mga tanong na sa'yo nang galing pero hindi naman napakasinungaling. 1. Time na po. Jack Roro. Yung sa po, magsasanggalang po. Pakibigyan po ng oras. Magsasalita ako kasi syempre ako lang mag-isa, marami sila, no? Ayan. Unang-una, tatalunin ko na agad sila lahat, no? Papatunayan ko lagi, no? Lagi-lagi yon, hindi nyo ako kamatch. Si Jack Ruro nahihiyang ipakita mga talata. Tayo hindi eh. Ayan, no? Tao Diyos si Kristo, ayan, no? Screenshot nyo na, si Jack Ruro hindi But pinakita screenshot, talata. mas marami pa ako niya. Wala, Saglit lang, numbers oras lang yun, po. pero walang detalye. Ayan, no? Diyos si Kristo. Si Jack Ruro, hiyang-hiya. Alam niyo kung bakit? Sablay kasi yun eh. Iba-ibang version yun. Tsaka hindi nila kayang patunayan sa isang salin. Si Kristo tao. Yun ay tawag doon, paano lang yung pabibo. Ayan.
di talo na sila. Doon sa talata ko, mas marami akong napatunayan sa kanila na Diyos si Kristo. Ngayon, ulitin natin yung pinlay ko kaganina, no? Ulitin natin. Moderator, magpipray na naman, no? Oras ko naman natin to kung may eh. involve po. Pagbigyan natin Kuya Kevin para makabawi ng konti. Yun na lang habol niya. Tingnan po natin kung yung video po may third party po involved. Pero kung inyo po, pasok po yan. Oo. O ito, pakinggan natin. Si Jack Ruru. Is this isa yung pastor na tinutukoy dyan na sugo no, sa time ni Cristo at ang mga apostol. Nabautismohan ba? Yes or no? Sagot, yes, nabautismohan yung mga pastor ng apostol, pero mayroon din namang hindi nabautismohan. Ayun, meron daw hindi na bautismo ang apostol. Tuloy pa. Objection, moderator. Yes, Bro Kevin, ano yung objection? Okay. Objection lang, Kuya Carla. Ang sagot ko kanina, Ano yung sagot? may mga apostol na nabautismohan, At? mayroon ding hindi. Ayun. Tapos ang sunod niyang Yun ang panalo. Tandaan nyo ang panalo, ang stand may apostol na hindi nabautismuhan. Hanapin nyo sa Biblia, siya panalo. Pag sinabi nyo panalo siya, sama-sama na kayo, no? Pero talo talaga siya, hindi siya pwedeng manalo. Ngayon, 1549-44 ng unang Korinto, katawang ukol sa espiritu, tataglay natin ang larawang ukol sa langit. Si Kristo naging espiritu, no? 1545. Unang Juan 3:2. Magiging kagaya tayo ni Kristo 20:36, no? Nasa espiritong kalagayan. Dito pa lang sa mga talata na ito, ikalawang Korinto 5:16, no? Verbal na talata, talo na lahat ng kausap ko. Walang napatunayan ni isa, no? Yung unang Timoteo 2:5, binagsak ko si Israel. Yung kanyang sacrifices ginawa niya sa lupa sa pamamagitan ng kanyang katawan, kaya hindi sa langit yan. Yaan ay sa lupa niya ginawa ang kanyang sacrifices. Di mali ka na naman, kulang ka sa aral. Sabi ni Norin, 80-17, si David dyan eh. Kulang kayo sa aral, hindi nyo ako kamatch. Ilabas nyo yung pinakamagaling nyo, tatalunin ko ulit. 3, Better luck next time. 1, time. Yun lang. Okay na tayo. Sige, pasasalamat na lang ha. Okay na tayo. Bro, makasingit lang ako bro, kay kapatid na Kevin. Sige. Kapatid, meron po bang talatang ganun na may apostol na hindi nabautismuhan? Pwede kong malaman din yun. Parang gusto ko malaman yun eh. Opo, curious kasi ako dun bro. Meron po ba nun kapatid na Kevin o Israel na may apostol na hindi nabautismuhan? Kasi pwede ko kasi magamit yung kaya yung doon sa, alam mo na. Kasi gusto ko rin malaman talaga yun. Opo, kapatid na Kaya Kevin. meron ibang, Bro, Israel. Meron po ba? Ganito kapatid na Haze, samantalang nagpe-prepare sila sa sagot, magpapaalam na ako sa inyong lahat, kasi alas 3 na. Pero bago ako magpaalam, with your kind indulgence, Mr. Moderator, at sa host, ipapakita ko lang yung stand ko sa debate, no? Sinisiksik sa akin ni Jack na yung isang point lang ang aking sinasabi, no? With your kind indulgence, Mr. Moderator, ipi-play ko lang itong 2 minutes na stand ko, no? Ito, pakinggan nyo sige. kung ano ba ang stand ko, kagaya ba ng sinasabi ni Jack Ruru? O ito talaga ang nasa debate? Pakinggan nyo. Bro Lipin, meron ko yung objection na sasagutin mo yung sige, sagutin ko na lang nahawa kasi ako sa kanya. Sinagot ko na kasi kaganila. Objection, moderator, sa isumin. Sinagot ko na kasi kaganila. Bro, sige. Sagutin ko na lang. Time sagutin ko na lang. Sagutin ko na lang that time, hindi, kasi right effective pagkasabi ni Kristo yan, gagawin na niya yun, pag-iisahin niya, hindi hula yun. Pero sa hinaharap, kapatid, kapag naanib na, lahat, pati yung mga hindi naanib, doon sa pag-uukol, magiging considered 2 pa yun. Kaya doon sa hula, naging hula o hindi naging hula sa NCBI? Kapag doon sa paraiso na, naging hula o hindi naging hula? Naging isang pastor, yun yung tinutukoy na hula. Hula o hindi hula? Yung online magagat. May iba siyang lupa. Tama gagawin. Tinatanong ko siya, hindi ko ipapakita, huwag kang mangamba, huwag kang hindi ko papakita. Tama gagawin, eto tanong ko.
Ito tanong ko, official stand ba ninyo ang 1:16? Hula o hindi hula? Oh, ang sagot ko kanina pa, Mr. Moderator, sinagot ko na. No? Sabi ko, yung right effective, hindi hula yun kasi kaganapin ni Kristo. Pero kapag magpapastor na siya sa lahat ng tupa doon, sa Naging hula na, naging hula na. yung on eyes ng future. Diba? Sa pakaiso ko naganap yan. Si Elipin na naman nagsasalita. Sige, okay na. Ayun, so maliwanag. May oras pa ako, time muna kayo. Mayo? Pangalawang oras mo na yan Ano muna, paki-silent. Ayan. So maliwanag, saksi kayo, 49. Take, ka muna, turn off mo yung mic mo, Ponce. Nag-feedback yung record mo eh. Ayan. So maliwanag, 49 viewers, sino ba talaga ang nagpaparatang at hindi? No, akala kasi ni Jack hindi ako nakahanda sa ganyan eh. Ngayon, lumalabas siya, hindi handa. Tinatanong siya ngayon ni Hayes, saan mababasa apostol din na bautismuhan? Kung ako yung nasa ganyang kalagayan, hindi na ako magpapakita. Kasi sobrang pahiya na ako. Biro mo, apostol din na bautismuhan? Saan pabalat ng Biblia yun? Basahin mo kahit sa pasugo. Kapag nabasa mo, hindi aalis na ako sa MCGI. Kahit sa pasugo, willing ako kapag nabasa, apostol, hindi na bautismuhan. Pero yan, challenge na pang kaibigan lang, sa mga kaibigan natin. Again, lahat ng mga lumaban sa atin ngayon, nasa ako, hulog sa kubunoy, Tandaan nyo, pag-aharap kayo sa elite, o kaya sa kahit ordinaryong member, aaral kayo ng Biblia. Ang refleksyon ng membro, yung refleksyon ng puno. Mahusay ang puno, mahusay ang membro. Kapag palpak kayo, palpak puno nyo. Okay, Better luck ako next naman. time. Ang sabi ni Elipin, Yun lang. pagka mahusay daw ang puno, mahusay daw ang miyembro. Rinig naman ninyo, no? Pag mahusay ang puno, mahusay ang miyembro. Totoo ba yon, Elipin, na mahusay ang puno mo? Gaano ka kasiguradong mahusay ang iyong puno? Diba sabi mo, bababa ka na? Sige, bumaba ka na. Yun bang sinabi mo na yung moderator ay hindi bias? Totoo ba yon? Bakit pagkatapos mong mag-stand ng huli, ang sabi ng moderator, time na? Inaway mo pa ang moderator. Sino ngayon ang matino kausap? Talo kasi Ikaw siya. ba? Ikaw ba, Mr. Elipin Basa? Ano sabi mo? Elite ka? Ano sabi mo? Totoo ba yung sinasabi nila na manggagawa ka ng MCGI? Ganyan ba ang tindig ng isang manggagawa? Walang palabra de honor? Sabi mo, bababa ka na, magtitindig kami. Pero umuubo-ubo ka pa rito. Bakit hindi mo tindigan yung sinabi mo na bababa ka na? Tungkol naman sa mga apostol, sa mga hindi nabautismuhan, lalaban ka ba ng kasunod na pakikipagdebate? O lalaban ka ba? Topic natin ukol sa bautismo sa mga apostol, lalaban ka ba? Sabi mo, elite ka eh. Di patunayan mo, kagaya ng puno mo walang inaatrasan. Di ba ang puno mo, inatrasan ng Iglesia ni Kristo? Ano sabi? Bakit ko lalabanan yan? Marunong ng Grego yan. Gaano kasinungaling si Elipin? Gaano rin kasinungaling si Soriano? Sa makatwid, kung Israel ang puno, yun ang mga sanga. Ang puno mo, sinungaling. Ikaw, Elipin, sinungaling. Therefore, natuto ka ng pagsisinungaling sa puno mo. Ang sabi ng puno mo, hula yung 1:16. Ano sabi mo? Right effective? Yan bang right effective? Yan din ang sinabi ni Soriano? Siguro naman, may palabra di honor ka. Bababa ka na't nagpaalam ka pa. Baka naman sumingit ka't hindi mo mapigil ang sarili mo. Hindi mo mapigil na hindi ka magsalita. Sabi mo, rinig na rinig ko, bababa ka na. Bigyan ka lang anya ng minuto. Binigyan ka na, di ba? Ngayon, ang topic natin, 1:16, hindi ko alam bakit ka napunta sa bautismo. Hindi mo na ba kayang patunayan? Bakit inaway mong moderator? Bakit inaway mo? Hindi ka pa ba nakontento? Binigyan kita ng 3 minutes? Ano mga tinanong mo? Walang kwentang Time's up. pagtatanong. Time's up. Bababa ka na, di ba?
Rinig na rinig namin, may bababa sasabihin ka mo na. ako. Ate Rose, ano? Hindi, bababa ka na, di ba? For, Sabi mo, bababa ka na. Ate Tia, sabi niya, bababa na siya. tahimik mo yung sasabihin mo na Sabi ako. niya, bababa na siya, Tike. Salamat ka na nga Hindi, eh. tahimik mo na. Magpapasalamat ka na, di ba, Elipin? Okay na. Okay na, Bawal ka lang bukas, Sabi mo, Elipin. bababa ka na eh. Elipin na, Ito, Ate Tia, no? Sabi mo, bababa ka na. Ano ka naman ang palabra di honor, eh. For partiality, no? Sabi mo, bababa ka na. Paninindigan mo ba sinungaling ka? magsalita, Sabi I mo, highly bababa suggest, ka na. Mr. Host, Malinaw i-end naman natin ang laman sabi mo, bababa ka kasi na. tapos na Ngayon, naman yung magsasalita usapan. ka ulit. Siguro, kung sa tingin nila, dehado pa rin sila sa naganap na usapan, Tingnan siguro nyo, ipagpatuloy na lang bukas. Sinungaling no? na siya. Sabi niya, bababa Kasi- na siya. kasi ito, Tapos no? ngayon, nagsasalita na naman. Pagkatapos kong Sinungaling magsalita, talaga. kasi ang huling Sinungaling magsasalita talaga. si Kevin eh. So Hindi, ito, dapat for panindigan mo consideration na yung lang, isang ano, salita address mo na sa host. bababa ka na. So ito, Sa Mr. makatuwid, Host, yung tsaka pagsasalita nakikinig mo na ngayon, content, ano? sumisimbolo ng Ito, kasinungalingan mo na After naman. kong magsalita, Kaya- kapag sino man sa kanila nagsalita pa, ibig sabihin, nasa ako ko silang lahat. No? So, ayan, Mr. Madam Host, iniiwan ko sa inyo, no? I'm hoping na i-end nyo na yung live kasi para makapagpahinga na tayong lahat. Ano? Doon sa mga gustong maghabol, sa mga kaibigan natin, lagi kayong welcome. Sa anumang live, sa anumang live Niloloko yung mga na nakikinig. makita nyo ako, Sino daw yung hindi magsalita, nasa ako niya pasokin raw. nyo agad, no? Pasokin nyo agad, ano? Pati Okay, mga sa live namin nakikinig, pwede. niloloko mo. You are Elipin, welcome. nakitang-kita Again, naman na salamat sa lahat ng mga naghahabol nakikinig. ka lang Sana ng meron sabla. kayong natutunan. Halatang talo At ka, tandaan Elipin. nyo, pagkatapos ko Tapos na magsalita, eh. Nagsasalita ang sino ka mang pa. magsasalita, laban sa MCGI, laban sa akin, ibig sabihin, nasa Sige, ako ko kasi pagbibigyan ka namin. maghahabol. Talo ka naman eh. Salamat, Madam Che at sa lahat. Magandang gabi Sige, sa inyong sige, lahat. thank you. Bye-bye. Salamat.